Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Malinaw mga kababayan, yung admission ni Sara, lock-in siya sa betrayal of public trust. Ano niya, Mr. Maravillas, yung inamin ni Sara? Di ba si Sara Duterte lumayas na naman pa dahil yung video niya, inamin niya mismo sa publiko. Di ba? Yung pagbabanta niya, inamin niya sa publiko na may kinontrata na siya na mamamatay tao at no joke, no joke. At sinabi pang yes, anya. Di ba inamin niya yon? Mga kababayan, malinaw doon sa video. Pasok na pasok sa betrayal of public trust kasi inamin niya mismo. At never niya mga kababayan na pinasinungalingan. Hindi siya nagdi-deny, ginonfirm pa niya, yes, anya. O, di ba? So, ang pag-amin mga kababayan sa publiko ni Sara Duterte na kumontrata na siya ng mamamatay tao laban sa ating Pangulo ay sapat, tapos at silyado na siyang betrayal of public trust. So hindi po kailanman uubra ang mga technicalities, ang teknikalidad ng revised penal code na ipinipilit po ng defense upang takasan mga kababayan ng kasalanan sa konstitusyon at sa ating sambayanang Pilipino. So ang impeachment court ay hindi isang ordinaryong kriminal na korte, mga kababayan, kundi isa siyang political na tribunal na nagpaparusa sa pagkasira ng tiwala ng ating mga mamamayang Filipino sa kanya. So ang pangunahin tungkulin po ng National Bureau of Investigation para lang alam ng karamihan ay protektahan po ang pambansang seguridad. Kaya tama at makatwiran ang naging aksyon po at naging interpretasyon po ni NBI Director Melvin Matibag. Una, yung pagkakaiba mga kababayan ng kriminal na korte sa impeachment court ay pag-usapan natin. Yan niya, Mr. Maravillas, yung pagkakaiba. Sa ordinaryong korte po, gaya ng mga RTC, mga Regional Trial Court, kailangang patunayan na may nilabag na batas sa ilalim po ng revised penal code. Sa impeachment court, mga kababayan, sabi ng ating mga legal experts dito, ang nililitis, ang moralidad, yung integridad at ang betrayal of public trust, pagtataksil sa tiwala po ng bayan. Yan, tiwala tayo, 32 million Filipinos yung bumoto. Yan, maling-mali po si Robin Padilla. At dinajustify niya. Parang sinasabi niya mga kababayan, bakit in-impeach si Sara? Yan mismo yung sinabi niya. Tiniwalaan ng 32 million. Sabi nga natin, yung 32 million na majority vote, landslide yung bumoto sa kanya, mga kababayan, mas mataas pa sa ating Pangulo. Mas mataas kasi yung 31 million Marcos supporters. Di ba, mga kababayan? Ayun ang sinira niya yung tiwala ng napakaraming tao na bumoto sa kanya sa pamamagitan ng pag-commit niya ng isang krimen, yung pagbabanta po, grave threats sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez. So hindi kailangan may aktwal na patayan na naganap para magka-impeachment, mga kababayan. Sapat na ang pinsala sa tiwala sa isang mataas na opisyal tulad po ni Sara Duterte. Pangalawa, ang konsepto ng consummated betrayal o public trust. Ito yung sinabi ni Matibag, consummated na niya. Sa ilalim po ng criminal law, ang isang planong pumatay ay itinuturing na preparatory act. Kahit ni-research ko, ito nga binabasa ko sa inyo mga kababayan. Kino-quote natin. Itinuturing siyang preparatory act pa lamang at hindi pa isang krimen maliban kung may sabwatan o conspiracy to commit murder. Ngunit po sa aspeto ng public trust, tapos na po at naganap na, consummated na po siya.
ang kasalanan sa sandaling umamin siya sa publiko. Umamin siya sa publiko eh. Sinabi pa niya, no joke, no joke. May kinontrata na siya. So, consummated yung act. So, ang pag-amin sa publiko, judicial or extrajudicial admission, na kumuha ka na ng mamamatay tao, tulad ng sinabi ni Sarah, ay isang matibay na ebidensya sa ilalim po ng revised rules of evidence. Kaya tapos dito si Sara Duterte. Mga kababayan, dahil kusang loob ang pag-amin, hindi na kailangan ng NBI na mag-imbestiga pa ng matagal o hanapin pa ang mismong hitman. Hindi kailangan. Umamin na yung principal para lamang mapatunayan na nasira ng tiwala ng bayan. Galing mismo sa kanyang bibig. So ang pag-amin mismo ang nagpapatunay po ng kasalanan. Tungkulin po ng NBI sa pambansang seguridad at ang karapatang mag-imbestiga, may karapatan po siya na mag-imbestiga, mga kababayan. Binabatikos ang NBI kung bakit daw nakikialam o nagpadala ng subpena, invitation kung wala pa namang krimen sa ilalim ng Revised Penal Code o RPC. So ang sagot dito, mga kababayan, tungkulin po, kahit i-search ninyo, sinearch ko na to, ang NBI can conduct an investigation on its own without a complainant. Pwede nang parte yon sa kanilang obligasyon. At pag hindi nila ginawa yon, dereliction of duty. They remiss sa kanila pong tungkulin bilang mga ahente at opisyal ng National Bureau of Investigation. Kasi tungkulin po ng NBI na protektahan ng bansa ang presidente laban sa banta sa buhay nito bago pa man may mangyaring masama. Tama po, mga kababayan? Sa ilalim po, mga kababayan, ng Republic Act Number 10867, NBI Reorganization and Modernization Act. Ang NBI po ay may mandato na mag-imbestiga sa mga kasong may kinalaman sa pambansang seguridad at mga banta sa buhay ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. So ang pagpapadala, mga kababayan, ng invitation o subpena, bahagi siya ng kanilang legal na kapangyarihan, investigatory powers, upang pigilan po ang isang posibleng krimen, that is preventive justice. Tama po? Ngayon, dito tayo sa paglabag sa oath of office sa sinumpaang tungkulin, mga kababayan. Ang bawat mataas na opisyal kasi ng ating gobyerno ay nanumpa na ipatupad ang batas at magiging patas sa lahat. Execute the law and do justice to every man. Nagte-take oath sila. May oath of office sila. So ang pagkuha po ng assassin, mga kababayan, para ipapatay yung ating Pangulo, ay ang pinaka malalang anyo ng paglabag sa sinumpaan na tungkuling ito. So paglabag niyan yon sa oath of office ni Sara Duterte. So ang sumpa sa tungkulin sa Article 7, Section 5 ng ating konstitusyon, mga kababayan, hindi lang isang ritual. Ito ay isang legal na obligation. Yan ang malinaw. So ang pag-utos o ang pagplano ng pagpatay gamit ang vigilante o isang assassin ay direktang kabaliktaran po sa pagpapatupad ng batas. Tama po? So ito ay malinaw na kawalan ng katapatan sa ating konstitusyon. Ngayon, dito sa ginagawa po na impeachment trial kung saan in-invite na witness, a final witness sa Article 4, si Director Matibag. Huwag po nating hayaang lituhin ang publiko sa pamamagitan po ng paggamit ng mga teknikalidad
ng revised penal code para pagtakpan ang isang akto ng pagtataksil sa ating bayan. Hindi po nag-overstep ang National Bureau of Investigation. Ang NBI hindi nag-imbento ng krimen. Yung krimen ginawa, mga kababayan ni Sara, sa kanyang pagbabanta. Sila po ay kumilos batay sa pambansang seguridad dahil ang pinagbabantaan ay ang pinuno ng ating bansa, yung ating Pangulo mismo. Pati gustong idamay si Lisa at yung speaker. Kung hindi po kikilos ang National Bureau of Investigation pagkatapos ng isang pampublikong pag-amin, doon sila magiging kulang sa tungkulin, dereliction of duty, remiss sa kanilang katungkulan ang National Bureau of Investigation. So tama yung naging aksyon, mga kababayan, ni Director Matibag. Sa usaping impeachment, sapat na po ang pampublikong pag-amin ng isang opisyal na umupa siya ng isang mamamatay tao para mapatunayang hindi siya karapat-dapat sa kanyang posisyon. Yun ang malinaw doon. Ang pag-amin na ito ay hindi nangangailangan mga kababayan ng mahabang investigasyon dahil narinig ng buong bansa. Testigo po tayo lahat. Recorded, pwede ninyong i-check. So, itong si Director Melvin Matibag, may mandato po kasi siya ang NBI head. So bilang bihasang tagapagtanggol ng saligang batas, pinaninindigan niya ang saligang batas ng buong giting. Yan ang nakikita natin, mga kababayan. So ang saklaw ng kapangyarihan ng National Bureau of Investigation at ang mga pamumuno po, mga kababayan, ni Director Melvin Matibag nakasandig po sa matatag na jurisprudence. Ang pagpapadala ng opisyal na imbitasyon at ang pagsupena sa mga persons of interest ay hindi po abuso siya. Ito ay ang rurok ng preventive at investigative duty sa ilalim po ng Republic Act 1086-7. So ang argumento, mga kababayan, na walang krimen dahil wala pang patayan ay isang mapanganib na kabalbalan. Ang mandato po ng NBI ay tiyakin ang pambansang seguridad. Malinaw po yon. Hindi kailangan maging passive ang Estado at mag-abang ng duguan at malamig na bangkay bago po gumalaw ang batas. Tama po. Sa ilalim, mga kababayan, ng doktrina ng Salus Populi Est Suprema, Lex, ang kaligtasan ng bayan ang pinakamataas na batas. Ang pagprotekta, mga kababayan, sa natatanging simbolo ng soberenya, yung ating Pangulo, laban sa tahasang pagbabanta ay hindi lamang po legal, ito ay isang absolute obligation po. At si Director Matibag ay hindi lumampas sa linyang ito. Tinutupad lamang niya po ang kanyang sinumpaang tungkulin upang maiwasan po yung kaguluhan, anarchy in our country. So wala pong lusot ang defense team. Yung mga palusot nila, hindi uobra, mga kababayan. Ubaran po natin ang desperado at mahinang diskarte ng defense team ni Sara Duterte. Nilalampaso na po, mga kababayan, ng prosecution. Kaya pati sa isipan ni Robin Padilla, sabi ni Robin, dapat niya hindi one-sided yung prosecution. One-sided talaga po ang prosecution. Ang dapat hindi one-sided kayo kasi senator judge po kayo. Pati yung mga kasama ninyo po, tulad ng magkapatid na Cayetano, dapat hindi sila ang one-sided. Kayo hindi dapat one-sided. Hindi kayo dapat nakikisali sa defense. May 16-man battery of lawyers na si Sara. Sumali pa kayo.
So ang pagpupumilit mga kababayan na gamitin ang mga teknikalidad ng revised penal code gaya ng paggigiit na hindi pa krimen ang pagpaplano habang hindi pa sumasapit sa attempted stage daw, yung sabi ng defense, ay isang malinaw na mga kababayan na pag-amin na wala silang legal na depensa sa aspeto ng impeachment at konstitusyon. Yun ang malinaw. Supot at gipit na ang kanilang strategy, mga kababayan. Sinusubukan nilang iligaw ang publiko sa pamamagitan ng pagbasa sa impeachment gamit ang lente ng ordinaryong piskalya. Ngunit huli na ang lahat, mga kababayan. Nagkusang loob at pampublikong aminin ng kanilang kliyente na pumayag na yung kinausap kong mamamatay tao. Pumayag na daw. And he said yes. Sabi ni Sara. Nagkaroon ito ng epekto ng isang judicial at extrajudicial admission against interest sa ilalim po ng Rule 130 Section 26 ng ating Rules of Court, mga kababayan. So ang pampublikong pag-amin na ito ay hindi na mabubura ng kahit anong mabulaklak at palusot na mga legal acrobatics ng depensa. Sukol na mga kababayan yung depensa. Wala na silang magawa kundi sumigaw ng mga technicalities. Dahil ang katotohanan na hindi tuluyan ng bumasag sa kanilang credibility, mga kababayan. Kaya tuliro ang depensa. At taranta pati yung mga kalyado nila na mga senator judges nakikisali na sa defense kasi durog na durog ang mga argumento nila. So kahit anong pilipit ng defense, mga kababayan, nitong defense team, sa mga teknikalidad ng batas, hindi kayang takasan ng kanilang mga propaganda ang isang pampublikong pag-amin. Mula mismo sa bibig ni Sara Duterte yung pag-amin. So ang pagkontrata ng assassin laban sa Pangulo ay lantarang pagtataksil na tuluyan ng nagbaon sa tiwala ng sambayanang Pilipino. Yan ang totoo niyan, mga kababayan.